Kung titignan nyo, wala na siyang pakpak guys, oh. Yan. Oh, yan guys, so nailabas. Ayan, oh, ginupis, oh, kitang-kita. Alright guys, so andito tayo ngayon sa Busuanga River. Tatawid tayo sa ilog, oh. So, ito ngayon, yung pinapakita nating area ay dito nang gagaling ang tubig. Patubig papunta dun sa mga taniman. Ayan guys. Ito nyo. So, sumama tayo kina Michael. At ewan ko kung ano gagawin dun. Magtatapon yata ng ano. Parang dam pala to. Parang ginawa nilang dam tong ano, tong Busuanga. No, para makapasok ang tubig sa kanilang mga taniman. Makikita nyo, itong part na to ay mababa. So dito yung mataas. So parang naging dam na itong area na to. Yan. Wow. Malinaw pala ang tubig dito, oh, sa baba, oh. So ngayon ang ginagawa nila, nagtataas sila ng ano, ng mga bato para mas umangat yung tubig, no? So kailangan makaahon ang tubig dun sa taniman ng ibang area. So kailangan taasan pa nila itong area na to para hindi lumusot ang tubig ng diretso. Kasi pagka lumusot yan, diretso na yan dun sa dagat. So parang nangyari, nagda-divert sila ng tubig. Parang naggawa sila dito ng dam na tinambakan lang ng mga graba at buhangin, ano. So kitang-kita nyo guys. Ayan. So eto, mano-mano sila, oh. Nagtutulong-tulong para madagdagan lang yung level ng tubig papunta dun sa kanilang taniman. Ayan, kasi yung ibang area daw ay medyo hindi inaabot, no? Para mas malakas ang maging tubig. Ayan. So lusong tayo guys. Subukan natin. Wow, ang lamig ng tubig. Woo! Tubig. Ayan. So, man-made. Bato-bato lang. Tabon-tabon. Unti-unti hanggang sa may angat sila. Nagkaroon pala ng tubig dito guys. Tabon. Parang hinigap. Yan sa bato. Mano-mano nilang tinatambakan para makadivert ng tubig sa kanina. Hoy, kaway, kaway! Kaway, 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 kaway! Pakita sa video! Ano? Hindi abot? Ganda eh.
Alright guys, so ito yung 0.3 hectares na isang area na nakahiwalay, no, na tataniman din natin ng sibuyas. So sa ngayon guys, nakikita nyo, pinapa-squadron ni Michael, no. Ayun, oh, ayun sila, oh, sa ilalim ng puno. Yan, may malalaking ano, pang-araro na disc, no. Ayun, oh. Tingnan nyo yung dinaanan niya. Oh. So, linis. Squadron. Kung kalabaw, araro, at tao lang magbubungkal guys, napakatagal siguro nito, no? Baka maghapon na or dalawang araw na binubungkal pa rin ito ng kalabaw. Pero dito sa squadron guys, tingnan nyo, ilang minuto lang tapos na. Iba talaga ang mechanization guys. Sana ma-implement talaga ng diretso dito sa ating mga farmers, no? Kung mabibigyan sila ng kakayahan na bumili, di ba? Or magpahiram ang gobyerno. Lakas. Okay, oh. So, yung nakikita natin ngayon ay dalawang klase ng pagbubungkal ng ating bukirin. So, ito yung dinaanan ng rotor, ito naman yung dinaanan ng squadron guys. Nakita ng ating nag-squadron na pagala-gala dito. Kung titignan nyo, wala na siyang backpack guys, oh. So sinadya itong hulihin, tapos siguro ay kanyang aalagaan, ano. Pero dapat hindi ganito, dapat pinapakawalan lang to guys. Yan, kita nyo, kawawa naman. So hindi ko alam kung anong dapat gawin dito. Siguro dapat ito i-surrender sa DN. Hanap tayo ng dapat na kausapin para dito guys. Pinakita lang natin. Ayan, magandang hapon mga ka-onion. Ayan, nandito tayo ngayon sa tanggapan ng Sendro Office dito sa Labangan, ano. Kasi yung kaninang video natin na nakita natin yung wildlife na sa Bukirin, ite-turn over natin ngayon. So, ngayon ay nandito tayo sa tanggapan nila Sir Michael at si Ma'am Maria Teresa. Yan. Siya po yung mag-a-assist sa atin. So, Ma'am, may konti lang po akong katanungan tungkol dito. No? Yes, sir. Bawal po bang alagaan ng mga kailangan? Yes, sir. Ang mga galing po sa ilang o sa white po ay hindi po nire-recommend ang alagaan natin. Galing na po sa white. So, natural habitat po nila ay yung gubat. So, bawal po. Ngayon po, halimbawa po, ay may nag-alaga. Kasi kaya ako gustong itanong ito, ma'am, kasi syempre hindi natin maiiwasan ng mga tao talaga na nagugustuhan mag-alaga ng mga ano. May mga violation po ba sila? Opo, meron po tayong batas sa sunod-sunod dyan, yung Water Act 9147 o yung Wildlife Act. Meron po doon sa batas na yun kung ano po yung mga hayop na hindi pwedeng alagaan. Meron po classification ng mga hayop. Ngayon naman po, yung mga interesado pong mag-alaga ng mga hayop, halimbawa po merong nabibili naman po sa mga pet shop, yun po ay merong mga kaukulang dokumento. Document. So kailangan pong rehistrado, unang-una yung pinagbilhan nyo, at yung mga hayop po mismo, meron po mga sing-sing yun, yung ibon po. So rehistrado ang tindahan, lalo na kung ito-travel nyo, kailangan po may kaukulang papeles yun. Ito po ay isang wildlife office. Sa tingin nga po natin ay isang Branny Mikay, for further assessment pa po siya. Pero kung siya po isang sa mga wildlife po natin,
yan po ay hindi pwedeng alagaan sa ating Okay. bahay. So, Sa atin po sa DNR, pwede lang po natin yung alagaan sa mga sumandali kung ito po ay kailangan ng rehabilitation, kung meron po yung sugat, kaya meron pa po tayong physical assessment na mangyayari. yun naman po, nung nahuli namin, ang nakita lang namin is yung pakpak niya, parang pinupit. So hindi kinakatay pwedeng makalipad. Kaya ang ginawa namin, hinuli namin kasi nasa gitna ng bukilin, baka mamatay. Diba? Nabuli ng aso. Kaya Kung naklip po ito po ay talagang galing hinawakan ng tao. Maaari pong inalagaan to. yan. Oh, yan guys, so nailabas. Hindi na, ayan o, ginupit. So kitang kita. So ito po ay nakatakas na lamang sa So, ito ay wild yan, di ba? Hindi naman yan talaga inaalagaan, di ba? Sa ngayon po, ito po ay agad natin i-turn over sa Tamaro Conservation Program na kung saan meron po tayong rescue center sa Rizal. So doon po natin i-turn over. Kasi kahit po pakawalan natin to, hindi rin po siya makakalipad. So doon na lang po muna siya sa rehabilitation center natin. So meron po tayong wildlife veterinarian nandoon si Doc Ping Reyes. Sa yung Jinpool Farm dati po. Rizal po. Jinpool Farm. Rescue center na po yun ngayon. Kahit po sa Batasan siya nakuha, ang pinakamalapit po nating rescue center ay dito po na sa may Aroma Beach. Yan po ang Tamaro Conservation Program. At doon naman po yung mismong center. So ito po dadalhin muna sa TCP para po sa health assessment natin po. Okay. Meron po tayong wildlife veterinarian. May kaukulan bang parusa sa mga naglabag? Depende po sa kategorya. Kung yan po ay critically endangered, vulnerable, o yung kung isang threatened species na Wow. Ang ganda pala niya guys. Kaya pala Yung parang nag-glide siya sa taas. Sir, maraming salamat po sa inyo pong concern, lalo po ito nga, lalo pagbibigay nyo rin ng kaalaman sa mga kababayan natin na ano po yung kahalagahan ng pagpuprotekta sa ating mga, yung ating mga hayop ilang. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng impormasyon at pagtulong din po sa TNR kasi hindi po natin kayang lahat yan na gawin. Hindi sa tulong na rin po inyong mga concerned citizens. maraming salamat din kay Ma'am June po. June at kay Sir Michael na nag-assist sa atin. Kasi noong una hindi namin alam talaga kung anong gagawin dito. Turnover na sa DNR, yun. Dito naman. Kapag malayo naman sir, pinakamalapit na barangay at ang barangay po ang tatawag sa akin. So yun guys, good job na tayo. Mission accomplished tayo, na-return na natin yung ating anong klaseng ibon yan? Marami ni Kite. Brahmini kite. Lawin. Lawin. Yan. Ciao.